Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat dito sa ating live ngayong hapon na ito sa punto por punto, straight to the point. Okay? So sa pagkakataong ito bigyan kong pansin po yung mga natin, mga katanungan na nandoon sa ating mga comment section at sa mga text. Kasi marami kasi mga text sa atin, sa ating number natin na hindi na bibigyan ng pansin dahil sa sa ating mga callers, no? Callers natin sa live, kaya hindi ka nabibigyan ng pansin. So ngayong pagkataong ito, atin mo nang bigyan ng pansin. Kaya sa lahat ng mga abangan po ninyo mamayang gabi. Mamayang gabi meron po tayong may debate po tayo mamayang gabi, no, laban sa isang Seventh-day Adventist yata yon, kung saan patutunayan daw niya na ang Antikristo, ang mga papado. Ba, ewan ko. Wala ko idea dyan sa mga pinagsasabi niya kasi unang-una, sarili niyang pananaw yan eh. Wala namang turong simbahan na ganyan eh. No? So, nasa kanya na yun. Ano nangyari ba ko? Mukha yata na malat ako. Okay, ganun ba man? Let's proceed na po tayo sa ating basa ng mga text natin, no, sa mga inbox natin dahil sobrang dami, hindi na nabibigyan ng pagkakataon na mabasa, pero dito babasahin natin lahat, no? Sabi, Jimuel Bongalos is watching. Juliet Gidagon Renigaldo is watching. Dami, no? Maying hapon, PPP. O kanimo, bro. JD from Queen Isabel, Lera Tenorio Balon. Ha? Balon? Ay, hindi. Ba't yun? Ano naman to? Malingaw yung mata ko. Okay, mas maganda siguro na ating silipin dito. Okay, Jag moves hello bro Jando. Maayong hapon no sa tanan, watching from Jensen City. Ngo si Zenny Glenn Sildelon Lumbong, no? Good friend bro JD watching here in Pasig. Sabi naman ni Agent Mordeno Vargas. Magandang hapon mo bro Jando, watching from Kicharo, Agusan del Norte. Ba, Kicharo? Parang ano. Parang Japanese yung pangalan. Ito naman tayo kay Ellen Arieta. Huwag tayo maingay dahil tulog si Divine. Huwag kang masyadong malakas ang boses dahil tulog si Divine. Okay. Basta tayo ito ha. Sabi dito ni Ellen Arieta, hello Brad, maayong hapon, kumusta? Ngutana na lang ko gabi prayer deliverance ko, pag human ako prayer nga no, sakit kaayo ako ulo. Shout out watching from Panabo City. Sakit imong ulo? Ha? Pag yung tanong Bisaya, bibisayain ko ha. Pag Tagalog yung sagot ko ha. Sakit imong ulo? Anong sakit imong ulo pag humani mo first deliverance? Buot pasabutaan na nag-react tong naa sa imuha. There's something wrong. Kay dili magudbugat ang atong ulo panahon sa magpreta. Gawas na lang of there is something wrong. For example, kabantay mo ng panahon sa rosaryo. Kabantay mo ng panahon sa rosaryo. Ang ano ka panahon sa rosaryo, magduka, magitay pati buka sa tumata. Nga kadaghan ako ano na itabo sa ko Ano naman ako no be, magrosaryo dapat yung bukas ito matagana. Sa bikira na itong mata na to.
tungod kay ang yawa nangitag paagi nga di ka makapokus mong pagampo. Kung labad ang imong ulo panahon nga mag-deliverance ka, adto sa pare pa deliverance. Okay, dito naman tayo ngayon kay Juan Tamad. Juan Tamad? Meron pa lang real life na Juan Tamad. Ngayon ko pa nakita. Okay, Juan Tamad, sabi niya, mayong hapon udto sa tanan diha sa Pinas, watching here in Kingdom of Saudi Arabia, always sa PPP. Yun, no? So, sa lahat ng mga sa Saudi Arabia, kasi lang ako sa mga Katolikong nandyan. No, Nilda Gale, mayong hapon, Brother JD watching from Hong Kong. Jermaline Honasan Balahadia, watching from Laguna. Okay, dami-dami dito, dami-dami dito. Oo, OFW, sabi ni ni RL Nanet. Okay, so pabati kay Bro Russia, Vista, at kay Mama Nena, at Sis Nads, at kay Bro Noel, perfecto. Uy, Brother Russia, Vista. Oh, musta na yun? Ating inaabangan yung ating meron din ako kadebate din si Rasha Vista, yung aming moderator. Mamayang gabi, meron ako kadebate mamayang gabi. Ang aming moderator yung si Rayan Fuentes, yung nagsinungaling sa madla. Napakunwari pa si Rayan Fuentes, sabi niya, acting-actingan lang yun, lelang mo. Nakita ko yung mukha mo, lumabas ka doon sa sa deliverance room, putlang-putla ka dong. Straight to the point! Namumutla yung mukha mo. Paglabas mo nga, nagpaalam ka pa kay Mayet na ngihi ka lang, pero hindi na bumalik. Kunwari lang mangihi, hindi lang din na bumalik. Tapos, nakita ko siya, hindi ko lang siya nilapitan dahil may ginagawa ko. Paglabas siya sa kwarto, umupo siya sa labas, si Rian Fuentes. Pag umupo niya sa labas, may kausap siya babae, pero yung mukha ni Rian Fuentes sobrang putla. Tapos paglabas pa niya doon sa deliverance room, yung si Mayet, yung kanyang sinabihan ng jingle muna ako. Pero based sa sinabi ni Mayet, putla si Rian Fuentes. Putlang-putla. Tapos bumaba pa doon sa baba. Yung security guard naman na si Gabriel yung kanya nakausap. Ganon din ang nasabi. Hindi ba namutla yun? Pareho sila ng pareho kami ng mga naobserba kay Rian Fuentes nung araw na yun. Hindi naman normal sa kanya yung yung namumutla, no? Hindi normal kay Rian Fuentes yun. Pero nung araw na yun, paglabas niya doon sa deliverance room, kung saan nag-react si Ate Christy, sabi niya may suot na rosary, bakit biglang nag-react? Nag-react nga kasi pinasuot ng rosary. Kaya nga, lahat ng confirmed demonic possessed, ayaw nila na napasuotin sila ng blessed rosary. Ayun, baka bili kayo, kuha kayo ng possessed, kuha kayo ng rosary sa tindahan, ipasuot nyo, hindi ganyan. Kailangan mo na ito-bless, pa-bless. Ating pinanito sa ating mga messages dito. Okay, sa text natin sa 7441. Good PM, ask lang unta ko na aron online sacramental blessing. Walay sacramental blessing online sa yesterday pa ito. Anong araw kahapon? Lunes. Lunes kahapon, so wala talaga. Ang online sacramental blessing is every Thursday to Sunday na siya. Okay, dito naman tayo ngayon para ko na itong mga inbox dito. Father, pwede na online ng blessing sa mga sacramentals? Pwede ra ang online, no? Pwede ra ang online sa sacramental blessing. Ingon si Mal Castro Soriano, good day bro JD, good day po te. Sabi ni Quisen Lira Tenorio Balton, baka kayo JD iyang sulti puros kuno. Yes, klaro puros kuno. Puros kuno. Kita ko siyang naong niyan, lus pa din taon siya. Unya miingon siya karug atik-atik ikaw, kahimo ka, Rian Fuentes, kahimo ka.
Muari diri magpaatik-atik ka daghang tawag tan nimo bidyuhan pa ka. Mo bitaw na hinungdan. Yan ang reason kung bakit pinagbabawalan namin ng mga tao na mag-video. At yung mga tao nandito, hindi yan mga taga rito. Taga lalayo yan. Tapos pagdating to, mag-acting-actingan lang. Naku, masapak ka niyan. Hindi talaga real. Kaya ako, naniniwala ako doon sa ano naging kumalat-kalat ng mga issue patungkol kay Rian Fuentes na ano siya, liar. Hindi amin yung website na yon. Hindi amin yun ha. Yung website na yun ay pumamay-ari ng mga protestante, mga pastor ng mga protestante at isa si Rian Fuentes sa kanilang tinutukoy doon na isa sa mga sinungaling. Makita nga. Di ba pinost ni Pala Darwin yun? Yung ano yung patungkol doon, pinost ni Pala Darwin yun. O, dahil nakita talaga na ano siya, na there is something wrong sa kanya. Kaya yun, na nagawa ng gano'n na issue. Hindi ako naniniwala na ano lang yun. Sabi dito ni Alhaizer Zumbraza, pwede manood ka lang, okay lang naman, manood ka lang. Okay lang, manood. Oh, wala nang problema kung manood lang eh. Oh. Yung mga pinasasabi ni Rian Fuentes, ano lang yun? Ano ba, panglinis sa kanya ba, panglinis. Para bang nililinis lang niya yung mga bahid ng mansya na natanggap niya nung siya ay dumalaw dito. Hindi naman namin sinasadya na magkamansya si Rian Fuentes sa kanyang mga ano. Pero yung ginagawa niya na binabaliktad niya yung sitwasyon, si Ate Christie, hindi yan, never yan ang acting. May mga tao dito series na. Pag sinabing series, meron kasi hindi kasi lahat ng mga deliverance exorcism is ano lang, instant. May mga pagkakataon na may instant. May pagkakataon din naman na series. Pag sinabing series, malalim na 'yon. Bakit? Yung babaeng tinutukoy ni Rian Fuentes doon na nag-react na matindi, may kapangyarihan yung magpahulog ng aswang. Ha? Meron siyang mga orasyon na kaya niyang magpahulog ng aswang. Yung mga aswang lilipad-lipad dyan, ingat kayo, lalaglag kayo nun. Dati Christie, kilala yun sa kanilang lugar na matindi sa orasyon. Kaya nga, yung may mga tao din naniniwala sa aswang. Hindi ko na mapipilit yun eh. Pero ang tangi ko na lang living witnesses sa mga aswang, yung mga buntis 7 months to 9 months na nakatira sa mga bukid-bukiring mga lugar. Sila na lang yung mga witness ko kasi yung mga yung iba nga kahit makita pa ayaw paniwalaan eh. Naalala ko yung dati nung nasa Osamis City pa ako. Kapitbahay namin, De Leon. Ano siya? Iglesia ni Cristo. Sila yung pamilya ng Iglesia ni Cristo na tagagawa ng ice cream doon sa Carmen Annex. De Leon ang apelyido. Tatay yata ni Tupper yun. Mukhang tatay ni Tupper yun. No, naligo na madaling araw. Tapos may nadaanan siya na para bang naghahatid ng libing. Madaling araw, 2:00, naghahatid ng libing. Pero yung dulo na pinaglakaran, dead end yun. Saan dadalhin yung kabaong? Oh. Tapos, nang makasalubong niya, sinabihan pa siya, gandang umaga. Sabi rin niya, gandang umaga, Brad. Tanungin mo siya, ano yung nakita mo? Hindi ko niniwala yung kanto yun. Lang kung sinasabi yung kanto, ha? Ano nakita mo? Sabi niya, hindi ko niniwala sa yung kanto. Wala akong binagit yung kanto. Hindi, ano yung nakita mo? Ano yung nakita mo? Nakatalukbong lang na na mga nakakulay itim, nakatalukbong lang, parang hood, oh. Tapos saan sila punta? Doon, dulo. Anong dulo? Dead end yan. Oo nga, no. Oh. Talagang merong mga ganyang tao na kahit na kaharap na nila, yung kapitbahay namin doon sa Carmen Annex, bagong lipat, ganun pa rin. Iglesia ni Cristo pa rin. Winarningan siya kasi yung bahay ni Ate lang Brother Matsuero doon, nirenovate ng may-ari. Pinalis na sila doon, nirenovate, ginawang sementado yung bahay, nilagyan ng pader doon sa gilid ng katabi ng sapa.
Sa labas noon merong maliit na puno ng ipil-ipil, maliit lang, mga bagong tanim lang. Sabi ng may-ari, "Wag mo 'tong gagalawin kasi ang may-ari niyan engkanto." Sabi naman nung tatay, yung yung nagrenta sa bahay, hindi ko alam kung diakono ba yun o ministro. Sabi lang niya, "Ay, hindi kami naniniwala diyan, mga iglesia kami ni Kristo." Ganun ba? Oh, so yung nanay na nasa bahay na nagtanggal ng mga ng mga damo. Winarningan siya, "Wag mong galawin yung nasa labas ng pader kasi may-ari doon, engkanto may-ari doon, ginanon siya ng mga tao." Sabi niya, "Hindi ako naniniwala dun, Iglesia ni Cristo ako." Binunot niya. Ng kanyang bunutin yun, mga ilang minuto lang, ang daming nakakita, pinagsasampal siya, walang nakikita nagsasampal sa kanya. Bangga doon, bangga doon, bangga doon. Iyak siya ng iyak, sigaw siya ng sigaw, hingi siya ng tulong dahil may sumasampal sa mukha niya. Pero ang mga tao wala namang nakikita. Siya lang naman. Pagkatapos umuwi yung tatay yata yun, yung ano yung diakono ba yun, ang ministro, di ko talaga alam kung diakono ba siya o ministro. Pag uwi niya, ang pinagdudahan niya, mga kapitbahay ang gumawa, ang daming witness eh. Kapitbahay ang pinagdudahan niya, imposible daw. Nung nangyari, umalis sila doon sa pag-aakalang sila ay pinag-iinitan ng mga kapitbahay. Pero ang daming witness, nakakita, sigaw ng sigaw si nanay. Oh, medyo ano na yung mukha niya, medyo ano na, mga ano ba tawag doon? May mga pasa na yung mukha niya, pinagsasampal siya, pero wala nakakita na sinusumasampal sa kanya. Talagang pinapanood siya, bukas yung pintan at mga pintuan eh. Bukas. Nakikita talaga siya sa loob kung ano nangyayari sa kanya, pero wala silang makita na wala nang makalapit. Sino mga lakas loob ng lumapit? Narinig nila yung gano'n, pak! Narinig nila yung mga gano'n, mga gano'n, narinig nila. Tapos yung sinanay, ah, punta sa bangga doon sa banyo, bangga doon sa lababo, bangga doon sa kwarto, bangga doon sa pinto, bangga doon sa bintana. Wala nakakita sa sino sumasampal sa kanya. Oh, parang ganun ba? Nararanasan na nga nila actual, ayaw pa rin paniwalaan. Bakit? Iglesia sila ni Kristo. Ganun. Oh. So, mga ganyan, di sila mapipilit. No? Pero may mga example talaga. No, okay, ito naman tayo ngayon. Praise the Lord. Maayong hapon, Brad Jando Alabado. Wathing. Wathing from Kuwait. Okay, ngayon Bro Jando, basang-basa na si Pastor Fuentes. Di ba siya nahiya na nagsisinungaling siya, buong mundo alam na? Oh, buong mundo. Kumalat yung kanyang yung kanyang hindi gawa ng Katoliko na website yon, gawa yon ng mga pastor protestante. Kumbaga, sinusuka si Ryan Fuentes. Ha? Sinusuka. Yung paratang sa kanya doon? Sinungaling na pastor. Anong ginagawa niya ngayon? Di ba patunay yung ginagawa niya ngayon? Ha? Pastor Ryan Fuentes nagsalita na. Oh, kasi nungaling ang pinagsasabi mo. Straight to the point! Hindi ka man lang nahiya. Ang ganda ng treat ni Father Darwin sa'yo. Ha? Ang ganda. Accommodations. Talagang ug sa Bisaya pa gipangga kag maayo nya mo na may kabalos. Grabe. Grabe tawhana oy. Giayog taga dire. No? Meron bang si Julito Daig ayaw na ay pumunta rito kasi baka daw bugbugin, baka daw maltratuhin. Tanungin mo si Ryan kung nangyari ba sa kanya yan. Oh. Nangyari ba tanungin mo. Wala. Ang ganda ng pagkikitungo ni Padre Darwin sa kanya. May mga gawain sa simbahan, hindi ko alam kung pero siya ang priority talaga ni Padre Darwin. Kasama siya saan? Tinuring siya na parang kapatid.
inalagaan, inarugan ni Brother Darwin nung siya nandito kasama natin. Tapos pag uwi niya, yan lang sasabihin mo, nag-acting-actingan yung ministry namin. Straight to the point. Tingin mo ba dadami yung mga tao niya kung acting-actingan lang yan? Di naman yan, gaya ng ginagawa ni Tebes pag ganun, tumbahan agad mga poses. Napuposes. Ito, hindi ganyan dito. Na meron ba silang mga actual testimony. Kadalasan mga nandito, galing yan sa pagkapasyente. Halimbawa, sampulan na lang natin yung ating security guard na si Brother Gabriel. Yan dati, yung asawa niya nakikinig kay Brother Darwin. Nakikinig. Pero ayaw niya yung asawa niya dahil nakikinig kay Brother Darwin. Sabi niya, ano ka ba? Ba't ka ba nakikinig sa paring yan? Gusto mo ba yan? Ganun. Yung asawa naman niya, humingi ng holy and exercise sa kapitbahay. Ngayon, kasi si Brother Gabriel kasi dati, dati yung albularyo. May orasyon din yan, mga anting-anting din yan si Brother Gabriel. Sinenda nga kami ng video eh. Nala niyo yung video ng ating na-video natin, yung nakahiga sa upuan, tapos pinatuluan ng kanyang asawa ang bibig ng holy and exercise water, biglang nag-iba yung mukha, nagmukhang aswang. Gano'n. Tapos, nag-English bigla, nalaglag sa upuan. Yun. So, dati siyang albularyo. Sa naranasan niya, sinabihan siya, yan ang nangyari sa iyo, pinatuluan ng holy and exercise, o yung bibig mo, yan ang nangyari sa iyo, ayaw niya maniwala. Buti na lang na videohan siya habang nagre-react. Nang na-videohan siya, nag-surrender siya dito, sinurrender niya pagiging albularyo niya, tinalikuran niya pagiging albularyo niya. Ngayon, kasama na namin to as security guard namin, si Brother Gabriel. Huwag mo sabihin sa akin, acting-actingan lang yon. Straight to the point. Sa bahay nila mismo nangyari, asawa pa niya ang nagpatulo ng exercise oil sa bibig niya. Tapos bigla siyang nag-react. Huwag mong sabihin sa akin, acting-actingan lang yun. Straight to the point. Hindi talaga masinungaling ni Rian Fuentes. No? Ganda ng accommodation mo kay Father Darwin. Tapos siya lang nung napanood yung video, ang nasabi ko kaagad, wag may kabalos tawhana eh. Ha? Yun kaagad nasabi ko, wag may kabalos ng tawhana eh. Kitaron sa daradiri ni Father Darwin. Yung may ingon niya, kasulti niya. Ano yan? Yung walang karanasan, magsasabi ng ganyan sa isang may karanasan, sino ka? Ha? Kailangan ko hinahanap aking boses kasi natutulog si Divine. Ngayon, tinitingnan na ako ni Divine. Okay. Ate Tinabano, sino bang mga sa mga nag-text dito, ayan, wala pa ate mo basahin yung mga nasa text natin ha. Kasi ito yung ating cellphone, natin basahin yung mga nag-text dito. Okay, from 7060. Sabi niya, Bro JD, tanong ko lang kung bakit ayaw nilang nakadamit ng pula kapag makikiramay ka sa patay. May batayan ba ito sa Biblia? From Levi Makmak po, Catholic. Okay, ang ating kasagutan is walang batayan sa Biblia. Yan ay isa lamang bunga ng pamahiin, no? Nakadamit ka ng pula. Minsan nga nagpunta nga ako doon sa may lamay, naka-red t-shirt ako. Sabi nila masama daw yan, sundan ka raw ng espiritu sa labas. Ewan ko na lang kasi sumunod sa akin pag-uwi ko sa amin, bakla. Yun. Iba ang sumunod eh. Sabi nila, pag nakadamit ka ng red, susundan ka ng masamang ng espiritu doon nung namatay daw. Ewan ko, kasi pag uwi ko, kabado ko nun. Madilim yung daan eh. Parang talaga may sumusunod sa akin. Paglingon ko, mawala. Lakad na mo, narinig ko lang footsteps eh, narinig ko footsteps. Aba, nung nakalapit na, pagganan ko, here! Sabi niya, hi, Migo. Ikaw, yun! Naarong ka, ha? Ulit ko, huwag kay lingaw, ha? Kay lingaw, ha? Ulit ko.
Yun. Uwi na ako sa bahay. So, nakakatakot talaga yun. Kalahin mo, madilim yung daanan. Madilim yung daanan. Tapos, parang talagang may footsteps. Paglingon ko, wala ako nakikita. Tapos, bigla na lang nandun. Pag ganun ko, ay, migo. Huwag ka pong paniwala dyan. Levi Macmac, huwag ka magpapaniwala dyan, ano? Hindi totoo yan. From Bernardo Ibarzabal, anong nangyari kay Pastor Fuentes? Oy, maod jud JD, wala jud ikabalos. Tama na, wag ikabalos, tama na yun. Huwag ka, wag wan. Sa may tawag ninyo, ano nga ng klase nga tao? Ha? Human gi-accommodate og tarong, human gi-atiman. Dili lang siya, ha? Apel tibok pamilya niya. Oh, gisuri pa sa mga Darwin sa mga tourist spot isa ti kolot la to. Gisuri pa na pala Darwin. Gi-accommodate gid siya nga kuan, accommodation gid nga kanang kuan ba nga nang iparamdam ni Padre ba nga bisa pagpari ko, kahit na pari ako, kahit na pastor ka, gusto ko magbanding tayo ng walang barrier. Barrier ka karon. Walang barrier sa pagitan mo bilang pastor at sa pagitan ko bilang pare. Walang barrier. Para lang, isipin mo lang, magkaibigan tayo, magkapatid tayo, ganun lang. Huwag ka ganun. Tapos ngayon, kauwi na siya, nagkakalat ng ganyang kwento, naniniwala na ako doon sa pinupost sa website na siya talaga ay isang liar. Hindi talaga tawanan. Grabe yung tawanan ba? Huwag ka balot. Okay, so basa pa tayo ng mga text dito from 9531. Diha sa mga kuan, mga protestante meron ba protestante sa loob ng comment section? Meron na ba? Meron na ba protestante sa loob ng comment section? Okay. Kung meron na, much better kung meron na. Sa gusto sa mga protestante na niya, sa mga protestante na gustong mo text or mo tawag, pwede lang mo diya sa tawag smart and talking text 0963 5332807, no, sa ating smart. Sa mga protestante ito na gustong makipagsubukan, ang ating smart 0963-533-2807, and then sa ating Globe and TM, yan yung 0927-132-2268. Yan ha. So yung dili 9531, maayong buntag Father, mauni imong number, Father Darwin, dili number Father Darwin. Nagplano mi anha nimo kay magpatabang kay gagasakit akong mama. Ni dako iyang tiyan. Saka ni walay tarong na finding sa doktor. Ikaduha na siya gipa-check up, pero wala gihapon nakita sa ultrasound. Gahi iyang tiyan. Permi gahuot og murag na ay dagom gatusok sa iyang tiyan. Nihangyo unta mi na pwede makabalumis asa imuhang address kay magpatabang minimo Father, kay ako usapod ko na nakapaminaw nagsubaybay sa imuhang mga upload sa YouTube. Daghang salamat. Ito ning butangan be, Anas Valencia Bohol. Kay basig wala siya gatan-aw karon, at least madawat niya atong reply. Makasend ra unta. Siya yun, send. Nakasend. Okay. So, 6345, ingon dire, daghang man siya kuno. Hello, Father Darwin, maayong buntag. Pag nasa live ka, pwede may nimo i-bless ang mga tubig, asin at oil? Pwede. Ha? Pwede. Ay, Father Darwin, maayong gabi no? Maayong gabi Akong anak nadala barkada. Unya nakat-on di ay bisyo. Karon na uli ako siyang gipainom sa holy exercise oil ug salt. Holy water ana siya ako mainit akong tiyan og naluya siya.
Init yang tiyan, luya siya. Nga, ko yung nagdrama-drama gihapon na. Straight to the point. Ha? Ayo ko yung nagdrama-drama gihapon na. Oh. Ingon si Condere, si Ritz Banares, baka pwede kayong manawagan kay ACQ. Ano yung ACQ? Na lumabas na hinahanap na siya ng lahat. Sabi niya raw si Kristo, si Kristo hindi nagtatago. Si Pacquiao. Kala ko si ACQ nandito eh. Sabi niya siya raw si Kristo. Walang sinabi si Kibuloy na siya si Kristo. Yan o, walang sinasabi si Kibuloy na siya si Kristo. Si Kristo daw yung tatay niya. At si Kristong tatay niya nasa loob niya. Kaya kapag binautismohan mo siya sa pangalan ni Kibuloy, maliligtas daw siya. Lelang mo, trupog ka. Siya kayo nakaon ninyo eh. Hindi nagtatago at nagpo-protect sa kawan. Samantalang si ACQ baliktad. Siya ay nagtago at siya yung nagpinoprotect ng kambing niya. So, kambing talaga yun. Yung Jojo Lavares, shout out kay Pacquiao. Yun na nga. Yun ang malaking ano doon. Bakit kasi nagtatago? Huwag sana magtago. Si Kristo nga hindi nagtago eh. Alam ni Kristo na siya uusigin, siya ay dadaan sa matinding persecution, pero hindi siya nagtago. Si Eli Soriano, ganun din, nagtago. Nakapunta doon sa Brazil. Bakit sa Brazil? Kasi walang doon ng Interpol. Hindi siya mahabol ng Interpol doon. Bago bagay nagamatagal Tulgon bagay na, hi Father Darwin, maayong gabi. Akong anak, labasan ako ni, amen good Father, kay isa ko magsaksi akong anak na may third eye. Unya, gihatas siya demonyo. Ako lang siya giligo og holy water o gipainom holy oil. Ihikrusa na ko mga senses niya. Nisulti ako ama. Wala na good akong third eye, nasarado na. Wala pa mi naka-renounce ana o wala pa ko makakumpisal kay Team Osman akong pagsalig sa buhing Dios, mauna ayos siya. Tiyaw mo na yung mga testimony niya, may yung Rian Fitis, drama-drama la. Nakakuna tawhan. Grabe yun. Ano na mo Patrending? Patrending na imo ha? Muna may kabalo sa mayang pagtratar sa imo ha? Mamaka ka sa publiko? Straight to the point. Grabe tawhana. I thought you are not like one of them, but you are one of them. Straight to the point. Mauni iyang gibate karon gaanyos na siya sa iyang gaantos siya sa iyang sakit. May buntag Father, kanibitaw akong mama kay sige reklamo sakit iyang likod ug bugat iyang lawas. Unya dili makatulog. Magbuntag unya akong giingnan na muadto simbahan mangumpisal o mudawat sa mga sakramento. Unya renounce dili kay wa daw siyang mga totoo na daghan man siya totoo. Ilang mga katigulangan kani adto. Sabi mingon ta karon nga wala kay totoo wa kay pamahiin. Pero do wala kang pamahiin pero yung mga magulang mo nagsasagawa ng pamahiin ng mga ritual, still contaminated ka pa rin. Bakit ang contamination is hanggang 3rd to 4th generation? So, sabihin mo natin na ikaw yung ika-4th generation pero wala kang ginagawa pero yung mga magulang mo ginagawa, damay ka pa rin doon. Okay, yan ang ating naka 6345. Dito na kay 5693 na pod. Congrats to sa debate ni mo kang Jolito Laig. Straight to the point. Jolito. Ne, Jerry Laig to, dili Jolito Laig. Straight to the point. Jerry Laig.
O kanang Reynaldo Condino mo to kong kontra. Thank you bro sa gikan kang 5693. At basta ako kalingaw nila mga text dire. Singon dire si Nilda, disappointed son of God. Sabi dito ni sa Freya Lisa. Wait lang. Sabi niya, Bro JD, unsay pasabot anang Sirach 38, 1 to 15, unsay mananambal diha. Wala lagi gibawal. Wala lagi gibawal. Wala gibawal. Sana mapaliwanag mo. Yang mananambal diha, bro, sa English ana, physician na siya, physician. Dili na faith healers. Physician. Asa na? 38, 1 to 15. Atong basahon ha. Atong basahon dire. Sirach. Itong basahon sa English. Itong basahon sa English. Sirach 38. Tatanawin ha. Sirach 38. Sickness and medicine. Give doctors the honor they deserve for the Lord. Doctors, dili fit healer. Doctors, the honor they deserve for the Lord gave them their work to do. Their skill came from the Most High, and kings reward them for it. Their knowledge gives them a position of importance, and powerful people hold them in high regard. The Lord created medicines from the earth, and a sensible person will not hesitate to use them. Didn't a tree once make bitter water fit to drink so that the Lord's power might be known? He gave medical knowledge to human beings so that we would praise Him for the miracles He performs. The drugs, gumagamit ng drugs. Gamot talagang drugs na gamot, no? The druggist mixes these medicines. Ginagawa ba yan ng mga albularyo? Straight to the point! Albularyo ba yan? Hindi albularyo yan. And the doctor will use them to cure diseases. Sino nangangamu sila pag meron kasakit sa balat? Albularyo ba? Anong kanyang resita dyan? Lana? And ease pain. There is no need there is no end to the activities of the Lord, who gives health to the people of the world. My child, when you get sick, don't ignore it. Pray to the Lord, and He will make you well. Confess all your sins and determine that in the future you will live a righteous life. Offer incense and a grain offering, as fine as you can afford. Then call the doctor, for the Lord created him, and keep him at your side. You need him. Sinong tawagin? Doktor. Hoy, doktor. Yun tatawagin. Albularyo, doktor ba yan? Hindi. Ang tawag dyan, faith healer. There are times when you have to depend on his skill. The doctor's prayer is that the Lord will make him able to ease its patient's pain and make them well again. As for the person who sins against his creator, he deserves to be sick. Ano daw? Doctor. Sa ibang version, ang tawag naman dyan, physician. Call the physician. Ay ko yung naganain yung mga albular, mga physician na. Kisang albularyo ang confirm na physician. Wala. No, Alex Diguit, di na ba siya nahiya? Sikat na sikat si Pastor Fuentes. Buti sana kung maganda yung balita tungkol sa kanya. Ang sabi ni Rian, matagal na yun, matagal. Tingnan mo, tagal na yun, wala ka pa rin ginagawa. Straight to the point! Wala pa rin pagbabago, ganun pa rin, sisinungaling pa rin. Tinanggap ka ni Pala Darwin ng buong puso. Tapos yan ay kakasukli mo. Tindi nito. Taong to. Sabi ni Jigim Gillian Ginares, may hapon bro JD, para makatuo to tang drama ra, siya daw magpa-exercise ni Father, o di ba siya mag-react? Sige.
Ari de repentes, pariyak-riyak ko sa nawa. Straight to the point. Napusis ko. Lalo ka. Sulay ko no, kahimo ba ka na? Do, sige. Arian, kahimo ka ka na. Mari ka dire, mana ka. Gagana magiging ko na. Sulay do ko no, kahimo ba ka? Ibidyohan ka sa mga tao, dakit ng anak ko, si pastor napusis. Bidyohan nila. Sugot ka. Kahimo ka na? Sabi ka baka kuntuhan na. Oh. Rich Benars, Brad, tanong ko lang kung nagkaroon ba ng successful exorcism sa SDA? Walay exorcism ang SDA. Oh. Hindi kailanman nagkaroon ng exorcism office ang SDA dahil hindi bahagi ng kanilang ministry ang magtaboy ng demonyo. Ang tinataboy nila yung mga Katoliko na ayaw makinig sa kanila. Sabi ni Intel August Purakan, bro, as lang ko kanang magsigi og panghuyab samtang magrosary tinuod ba nga na ay mga bad spirit ng gawas ana ay tinuod na. Okay, Orlan Serdan, bro, nag-trending karon ang Three Faces of Jesus Christ. Nya karon gina-content na sa mga protestante. Anong three face? Anong three face? Meron mo three face? Anong three face? Bakit three face? Ha? Ay, sabi ni Freya Liza Ibeas. Si MBB kasi bro, parang mananambal kasi gumagamit ng mga herbal. Hindi, medicine po, medicine. At saka drugs. Hindi yan albularyo. Ha? Hindi albularyo. Hindi nagbigay ng kaalaman ng Diyos sa mga albularyo. Actually, ano yan? Yan ang mga reason kung bakit pinataboy ng Diyos yung mga nakatira doon sa Kanaan para palitan sila ng mga Israelita. Kaya ganyan ang kanilang pamumuhay. Mga okultista. Oh. Okay, ako po, bro, sige na po ko panguyab usahay mo to muubo po ko. O ano, nindot na. Ingon diri si Susana na doon sa Lumukso. Medyo na akong mata, no? Inalagi, idadran na lagi ta. Hindi na kay halos klaro. Bro, Jando, labado. Mayong hapon, unsay maayo ka. Paid sa mga Katoliko gamiton sa mga sulpot, pandaot, walay pamatasan. Ang admin unta mag-delete dayon maka-apekto sa yung huna-huna. Atong mabasa mahagita pag-reply, salamat. Simple kay na. Kanang page ka nagamit og term punto por punto unya dili kami nag-control i-report na ninyo, i-mass report na ninyo para i-delete na ni Facebook. Pag mass reporting mo, aron ma-delete na ni Facebook. Nilda Grate, Bro JD, okay ra ba ang pare ini-consecrate sa hostia nakatalikod sa mga tao sa among probinsya ingon ana mo talikod jud ang pare. Sa okay ra na siya bro kay sa ano man na sa anang Latin Mass. Sa Latin Mass talikod mo ginang pare panahon sa consecration. Inig atubang mo na yung Novus Ordo o New Order of the Mass. Tandaan ninyo ha. Ang Mass may extraordinary, may ordinary Mass. Yung Latin Mass, extraordinary form yun. Kung yun ang extraordinary form, ano yung ordinary? Hindi masagot ng mga fanatic sa Latin Mass, hindi na masagot yan. Kung ang Latin Mass ang extraordinary Mass, ano naman yung ordinary? Hindi nila masagot yung tanong na yan. Okay, Willie Lopez. Sabi niya, hindi naman extraordinary yung Mass eh. Kung mabasa ko, extraordinary Mass.
Kayo lang gumawa niyan eh. Kung mabasa ko nga. Sabi niya, kayo gumawa niyan eh. Sige, atin na lang si ChatGPT oh. Atin na lang si ChatGPT. Ayan ang sumagot. Willie Lopez, bata hindi tao, sabi ng SDA, kaya umalis na kayo dyan. Mga ipangutanan ko nila. Ba dyan daw, tiguang na ka? Kabata pa na ako. Kay bata maman ko. Basta, pilidad din mo dong. Inko, ako sayo ko nakuhaan ka nung nagkuhan ng maintenance. Pilidad din mo dong. Napako sa mga 42. Siya nga, kabata pa ni mo. Yung na, kabata pa ni mo. Ano ba? Ay ko nagdili ko tawo. Magtabi ha. Yung ano rin si Kuan. May gatag. Kini nga link bro, tanawa. Nakulit na siya link gihatag ko. Okay, tanawang taning link, no? Kuan. Unya na te. Ako lang i-review te kay once ako i-click ng link kanimo, wala niya akong i-live dire. Okay, so basa na po ta sa mga text na po nato dire. Yan na ha, sa gustong mag-text, mangutana through call. Pwede na mo sa tuwang number na to, sa tuwang smart 0963 5332807 ug sa ato ang Globe 0927132268. Sa mga protestante na nga gustong manawag para makipagtalakayan, very welcome, very welcome. 4700, sabi ni 4700, please pray for me. Father, morning, i-apel ko pag-ampo sa Ginoo, bugat ako problema sa ako mga anak. I-apel ako financial o sa ko kabalo diri from Butuan. Please pray for me, Father, problema na ako financial to support my apo. Ipa-deliver sa inyong balay kay base ko anak kanang demonic harassment na kay usay kan demonic harassment mangwani sa ato mga financial problems misakay ni sila. Nancy Valenzuela Eyo, good afternoon Brother Jando at sa lahat ng iyong taga-subaybay. God bless. Okay, ingon po dere si Kwan. Natatanaw ni mga mahortanig basa ni mga inbox to dere. Good morning, Father. Follower ko sa imong YouTube. Punto por punto. Punto por pinto daw. Hasta takapalit sa Deliverance Handbook. Miriam Rowani sa Taguluan, Misamis Oriental. Asa ka makabili ng handbook? Shopee. Pwede, Shopee. Or St. Paul's. Yan. Ikaw si wala ni gatan, auto na po replyan. Si wala galanto, bato na lang replyan, no? Okay, napunta ka ron sa 0615. Hi, good evening. Asa mata makapalit og Sacramentals, labi na ang oil. Sacramentals, makapalit ka na pag ka sa religious store. Namili yung mga Benedictine medal, Benedictine ring, crucifix, palit ka diha. Oil, nadagan sa mall. Palit lang kag palit ra ka og kanang pure olive oil. Pwede na din mo ipa-bless nimo sa pare o din nagkabato na kang sacramentals. No? 6570. Bro Jando, pahingi po ng pangalan ng online na mabibilihan ng deliverance book ni Father Sikia. Hindi ko kasi nalista kung ano yon. Sinabi mo kasi doon sa tumawag sa iyo na ang sabi mo makabili sa online. Sana mabigyan mo ako ng pasensya na storbo. Maraming salamat. Sa Shopee. Sa Shopee, search lang. Search lang ang Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Kamo diha, lista po ninyo. Catholic Handbook of Deliverance Prayers na sa Shopee. Okay, Sons of Mary page po. Sons of Mary, ay ikaw na. Mas report niyo na basta sudlan ng diliingon na to. Mas report na. Ngun si Freya Lisa Ibayas. Bro, sabi ni ChatGPT,
Tinanong ko kung mananambal, sabi niya, oo. Ha? Faith healer is the doctor of faith healer? Talaga? Yan ang sagot ni ChatGPT? Is the doctor of faith healer? Is the medical doctor? Teka ha, tinanong ko ha. Nung sagot ni ChatGPT ha, is the medical doctor a faith healer? Is a medical doctor a faith healer? Ang layo. Punta kayo ng ospital. May makita ba kayong albularyo doon? Oh! Pakita ko ha. Pakita ko ha. Oh. Pakita ko. Ano sabi dito? Ano? Tignan nyo. Pakita ko. Ayan. Oh. Is a medical doctor a faith healer? Kasi yung sinasabi ko sa Xera kasi medical doctor yan eh. Is a medical doctor a faith healer? Sabi niya, a medical doctor and a faith healer are quite different in their approaches and practices, though both may be involved in the healing process. A medical doctor. A medical doctor is a trained and licensed professional who diagnoses and treats physical and mental illnesses based on scientific knowledge and medical training. Their approach is rooted in evidence-based practices using medication, surgeries, and other medical interventions. How about ng faith healer? A faith healer, on the other hand, relies on spiritual or religious practices to heal individuals. This may involve prayer, rituals, or invoking a higher power for healing. Faith healers typically believe that the power of faith, spiritual energy, or divine intervention can cure illnesses or ailments. While both seek to promote health and healing, the methods and philosophies behind their practices are fundamentally different. Fundamentally different. Unya, miingon pareho ra. Sabi nila pareho lang. Kung pareho, bakit fundamentally different? Nga. Kaya ka na. Ha? Iba yung medical doctor, iba naman yung faith healer. Kaya nga magkaiba sila ng practices, ng approaches. Yung isa license talaga siya, may lisensya siya. Yung isa naman wala. Based lang sa kanya paniniwala. Oh. Iba ang faith healer, iba ang pareho. Oh, good. Okay. Sabi naman dito, si Rodel Andan, Brother Jando, need ba talaga na basin ang tibuok Bible para mahimong CFD? Dili, oy. Dili. Actually, tug-anan ta mo ha, CFD ko, pero wala ko nabasa ang tibuok Biblia. Ano man? Wapa ko sa tunga-tunga, gaana na akong mata. Straight to the point. Grabe. Oh, bukas tunga-tunga, gaana mata na ako. Bugat na isang atanan. Ano na yung mga safety? Ano man? Based on my experience, o giunsa na pagkataki ang Katoliko sa una, based on my experience kung paano ko inaatake yung Katoliko noong unang panahon, paano ko binabaluktot yung kanilang doktrina, nakikita ko yon. Ayun, binabago ko na ngayon, tinutuwid ko na ngayon. Okay, ito naman tayo ngayon kay Freya Lisa Ibayas. Ganito bro, albularyo ba ang mananambal sa Sirach 38? Ay, albularyo ba mananambal sa Sirach 38? Hindi nga albularyo. Ay kung yan siguro ay hindi alam ni hindi alam ni ChatGPT yung term albularyo, no? Baka yan ang nalagay niya, pero pag sinabi kasi ng terminolohiya, iba ang medical doctor, iba talaga ang faith healer, no? Yung albularyo mananambal talaga ng albularyo. Paano mo ano yan? Sa English translation yan, hindi naman faith healer nakalagay. Freya Lisa, para mo lang matrace yan, basahin mo sa English. Tingnan mo, faith healer ba lalabas?
Yung isang nabasa ko, physician. O mo sabihin sa akin, albularyo, physician yon. Hindi. Ang physician, mananambal po ng physician, oy. Kanang doktor, mananambal po ng doktor, oy. Pero lahi na sa albularyo. Ang doktor, ana niyang mga laboratory result, giagi na sa siyensya. Ang albularyo, pu 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 pu. Auf, auf, auf. Nalala ko yung drama ko dati, ako sa albularyo, ano ko, oh. Tawanan yung mga nakapanood ng video ko na yun. No? Napanood yung video ko na yun? Saan naka-upload yun? Ha? Sabi dito ni Aleser Jamanza, ano sa Cebuano ang date of birth without using tawo? Ano sa Cebuano ang date of birth without using tawo? Date of birth without using tawo. Kuan? Pagkahimugso. Date of birth. Pizza sa pagkahimugso. Ako nagamit ng term tao, ha? Ako nagamit ng term tao, ha? Ano sa Cebuano ang date of birth without using tawo? Pizza sa pagkahimugso. Kaya mo na natubag rin yun, no? Okay, Lessing Jamero Toyor. Ang itinataboy ng SDA, hindi demonyo. Ang mga tao na hindi nagbibigay ng 10%. Okay. Oh, yun. Sana yun, no? Okay, so, okay, dagan-dagan na po kung nabasa din ang mga inbox nato, no? Wag ginanawag sa tuwang number nato ang mga protestante. So, busabot, okay na. Wala na nawag nga protestante karon eh. Orlan Serdan, bro, maing hapon, bro. Wala lagi kay TikTok dagan mga incident to nya pag-as nako kailaba sila nimo ana sila. Wala yan si Jando Labado ng papalusot ka lang daw. Eto. Orlan Serdan, eto. Ako'y merong TikTok. Dahil sa pag-aakala na makakapag-live ako sa TikTok ng punto por punto. Pero, hindi ko pala siya magawa na maano siya, yung talagang, yung programa talaga ma-live. Ang mangyayari diyan, makakapag-live ako pero ano ko lang, ano tawag dito? Yung mukha ko lang nakikita, hindi yung makita yung talata, hindi makita yung ano, so na-discourage ako kasi alam niyo, punto por punto, talagang meron tayong mga talata pinapakita sa screen. At yung mga ebidensya. So, kailangan ko gumamit ng OBS Studio. Pero hindi ko magamit ang OBS Studio pag nag-live ako ng TikTok. Kaya, na-discourage ako. Hindi ko natuloy. Ang dami yata ng followers ko. Tignan ko muna yung TikTok ko, ha? Wait lang. Teka, baka makapira tayo nito. Baba ko muna yung volume. Mahirap na makapiright. Okay, ang followers ko dati 3,000 to, ngayon 1,501 na lang. Dati ano to, 3,000, ngayon 1,500. Sabi kasi pagdating ng 1,000, pwede ka na daw mag-live. Pwede ka na daw mag-live eh. Sabi ko nga, live. Ayun. Kaya pwede pa rin pala mag-live, oh. Pwede pa rin pala akong mag-live. So, hinabol ko yon sa pag-aakala na ano natin, maano tayo. Pero, paano ko pakita ng ano niya, talata dyan? Paano ko pakita ng talata? Wala akong talata may pakita dyan, no? Tingnan nyo. Wala akong talata may pakita dyan. So, nakikita lang mukha ko.
Oh, yung lang mukha ko nakikita, pero yung talata, di nila makita yung talata, mukha lang nandito. Oh, tingnan mo, sumasayaw-sayaw pa ako. Ayun oh, sumasayaw-sayaw pa ako, ayun oh. Nawala. Nawala yung baboy na sumasayaw-sayaw. Talagang baboy talaga nilagay mo yung mukha. Oh, yan. So, meron akong TikTok. Yan, P4P Jando. Tingnan ninyo. P4P Jando, 1,501 yung kanyang followers. 572 yung ano. Yan. So, sabi niya, kailan ba sa nimo anak sila wala yan si Jando Alabado nagpapalusot ka lang daw hindi ako nagpapalusot. Ang problema kasi gusto niya doon ako sa kanila pumasok pero hindi sila makapasok sa aking live. Ang sabi ko sa Zoom tayo para makita yung mga mukha ninyo. Ayaw nila mga takot eh. Tingnan nyo ha. Sinong matapang dito? Yung naglalabas ng mukha o yung hindi makapaglabas ng mukha? Oh. Ano ang tawag nilang Cesar Sinita kay Kaburnok? Ano, hindi ba duwag? Ha? Kasi ayaw maglabas ng mukha. Oh, sino nga hindi naglalabas ng mukha sa kanila? Ano sa TikTok? Lagi ako nag-iimbita dito. Pasok kayo dito, pasok kayo dito. Ayaw pumasok. Kunwari pa. Ako pa babalik ta rin nila. Dami ko na palusot. Sila yung dahil palusot. Tsaka ang ayaw na ayaw ko, yung kinokontrol nila yung programa. Kaya pala, ang gusto nila ko yung sa kanila pumasok para yung mga ano natin, kinokontrol nila. At based sa experience ko naman sa kanila, yung Santo Papa pa, bishop ba yon? Sabi ko naman, yan ay bishop of Rome. Hindi. Regardless kung sa Roma ba, sa Pilipinas ba, o sa Espanya ba, tanong ko, bishop ba yon? O bishop? O yung bishop sa Pilipinas, pareho ba sila bishop? Hindi, mas mataas yung ba't mataas pareho silang bishop? Ayun pala, playing with words. Ang ista kasi ng iglesia ni Cristo Makipagtalakayan, pinaglalaruan tayo sa words. Tinan nyo dati, naalala nyo dati, yung binulyawan ko si Brother Angel Santos sa live. Yun ang reason bakit kahit sa inyong asawa niya. Sobrang kahit sa kanyang asawa niya. Kasi binulyawan ko siya. Kasi pinaglalaruan na siya ng INC. Sabi mo naman, alam mo kapatid, mataas talaga ang future mo para maging moderator. Kaya ganito ha, ganito. Nakikita ko kinokontrol na niya. Para bang pinapay ko na si Brother Angel kaya ako nagalit. Yun ang reason ba't ako nagalit. At yun ang reason kung bakit galit sa akin yung asawa niya kasi nabulyawan ko si Angel sa live. Kasi pinaiikot na siya ng INC. Oh, yun doon ako nagalit nung panahong yun. At okay naman kami dalawa ni Brother Angel. Oh, yung asawa na lang niya yung ano dito kasi tinawag mo naman akong bossy. Oh. Yan ang reason. No, kaya hindi sa ako'y nagpapalusot. Ang gusto ko, pag sila nagtanong, sasagot ako ng gusto kong isagot. Kasi ang style nila, halimbawa, hingi ng gagamba. Bigyan mo ng gagamba. Tanggalan nila ng ilang paa. Ang gusto nila, ito lang yung kanilang tatanggapin, ito lang yung ibang paa, tanggalin nila yung ibang paa, ito lang yung gusto nila. Yan ang kanilang style. Ha? Orlan, yan ang style nila. Ayaw nila na sumagot ako ng gusto kong isagot, ng tamang sagot, ang gusto nila, akalain mo, sa tanong niya, pinalilitaw niya na magkapantay lang ang Santo Papa at ang ating local bishop. Tingnan mo. Yung bishop sa Rome, yung amin sa sino mas mataas yung bishop niyo sa yung Santo Papa niyo ba o yung local bishop? Sabi ko,
Yun ay dahil dun sa issue ni Alvin Gitamundok tungkol doon sa Bishop Delegated daw siya. Bishop Delegated, no? Sa amin kinikilala kami ng Santo Papa pero siya Bishop Delegated lang siya. Ngayon, sabi naman niya, alin ba mas mataas yung bishop ng delegate sa kanya o yung Santo Papa? Sabi ko, mas mataas yung Santo Papa. Bakit siya mas mataas? Sabi ko, siya yung Bishop of Rome. Hindi ba bishop din siya? Oh, bishop siya. Oh, yung local bishop nyo rin yun. Oh, bishop din yun. Eh di pati pala sila. Hindi, mas mataas yung Santo Papa. Regardless, yung term regardless, ayaw na ayaw ko yun kasi nililimitahan niya. Tinatanggalan niya ng mga information para i-fit lang sa gusto niyang iparinig sa mga tao. Kaya nga, pero try natin mapasok yan yung mga agency na yan someday soon, no? Pag ano natin yung ating programa sa punto por punto, yung aking pag-set up dito, baka mapasok ko yan someday soon, di ko alam kung kailan. No, yan ang kanilang style. No? Tingnan nyo ha. Pag pinasok ko yan, magkakaundugaga yan sa pagsagot. Magkakaundugaga yan. At saka, pag napikon, gaya nung sino yung nagtanong sa akin? Nakalimutan ko anong pangalan nun? Aba, tanongin ba naman kung saan daw ako nakatira? Teka, ba mo natin saan ako nakatira? Ha? Saan ka nakatira? Puntaan kita. Straight to the point! Okay. Sabi naman dito it's true. I'm a faith healer before and the power is not from God. It's from demon. Oh, may nag-comment dito. It's true. I'm a faith healer before and the power is not from God. It's from demon. Oh, dito mo. So sa demonyo nga hindi kami naninira ha. Yung mga albularyo kasi mababait yan sila. Ang intention lang nila tumulong sa kapwa. Wala sila ibang intention maliban sa mga mukhang pera. Maliban na sa mga mukhang pera na pagpasok mo pa lang entrance fee na 3,500. Tapos yung kanilang mga binibless na mga bote na tubig may bayad din yun. Hindi ganyan yan sa amin. Hindi ganyan. Okay? Tsaka sasabihin nila sa Diyos, kalang kapangyarihan. Kung sa Diyos, huwag kayo humingi ng bayad. Kalahin mo entrance fee, 3,500. Ayoko na palang pangalanan kung sino yan. Pero yung kanilang abyan o yung kanilang mga gabay, yan ang mga fallen angel. Bakit unang-una hindi binigyan ng authority ng simbahan? Sabi sa Matthew 18:18, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Ano man ang inyong ipagbawal sa lupa, ipagbabawal ko sa langit. Ipinagbabawal ng ating Catechism of the Catholic Church 21:17 ang paglapit sa mga albularyo. Kung ipinagbabawal yun ng ating iglesia sa lupa, ipinagbabawal rin ni Kristo sa langit yun. Ang tanong, saan sila kumukuha ng kanilang kapangyarihan? Huwag mong sabihin sa akin, sa Diyos yan. At kailangan ko nang mag-goodbye dahil meron pa pala akong gagawin dahil 4:25 na. Si Monkey Puing bro. Mauna ang albularyo o Monkey Puing, ano yun? Nasa comics yun, no? Okay. Sabi uy, buhay pa pala itong Common Sense TV. Nag-comment siya dito, sabi niya, undang kaon baboy kay murag apikin na imong tiyan labaw pa gibarang. Tingnan mo. Alam nyo, mas may pamundang kagkaog manok kay magka-heart disease ka na. Undang pugkaog baka kay basing magka-bird flu ka.
Sige, paghimantay sa negative result sa baboy, pero wala ka bantay sa negative result sa manok. Nganong isulti man sa doktor nga ang chicken skin usa sa makapahatag nimog sakit sa heart. Impyo makana. Inis Julito dahil wag yun common sense na hanan ni. Si panghimantay sa kita ka sa baboy na mo diha, limpyo kay na. Ang pagkaon na feeds. Ang lugar simento, wag gilapok. Ang iya gibutan niya sa tunaan niya ha, or makita sa mga sa video nga hugaw kayo. Pero kanang inyong manok, biso kung saan nyo nagpabukal, ha? So saan nyo pabukal ninyong manok ninyo, makakos gyapon nag heart disease. Panguana na, wadyo ko kabantay sa badista na madlong. Hoy, ayaw mo kahag manok, kay maka-heart disease na, wadyo ko kabantay na madlong anak. Kita mo, Julito na madlong anak. Hoy, ayaw mo kahag baka maka-bird flu mo anak. Wag yun. Ako kayo napungutang sa bang, ha? Baka, bird flu? O na bird flu mo na baka mo na. Okay, at 4:28 na, lapas ng kugmayo. Salamat sa inyong oras. Time to say goodbye na. Bye-bye! Huwag ginanawag ron. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!